Kabanata 1421. Totoo ba ito? Kung ganoon nga, alam mo ba ang kinaroroonan niya ngayon? Tanong ni Charlotte. Umiling si Robbie at sumagot ng nakakunot ang noo, sinusubukan ko pa rin siyang hanapin sa ngayon. Kung wala na siya sa Erihal, nasaan siya? Naguluhan si Charlotte sa balita ng pagkawala ni Danrick. Naisip niya na baka dinala siya sa ibang lugar pagkatapos ng insidente. Bumantong hininga si Robbie at sinabi, medyo mahirap hanapin si Uncle Dan dahil isa siyang maingat na tao. Sa madaling salita, isa siyang masamang target. Natawa si Charlotte sa anak niya dahil pinalabas niya na parang ilang dekada na siyang nasa industriya. Tinukso niya ito bilang tugon, alam mo naman na 7 taong gulang ka lang, hindi ba? Nakangiting ibinahagi ng anak niya ang plano nito. Hindi ba't nangako ka sa kanila na hahanapin ang kanilang ina? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang numero niya? Susubukan ko at tignan ko kung mahahanap ko ang misteryosong tiyahin natin. Sa kasamaang palad, mukhang wala sa reception ang telepono niya ngayon. Mahahanap mo ba siya kahit hindi pa siya kasali sa paglilitis? Nang mapansin ni Robbie ang numero ng telepono ng misteryosong tiyahin niya, sinubukan niya ang kanyang swerte sa sistema. Wala itong naging resulta, ngunit hindi pa siya susuko sa ngayon. Tia Charlotte, gutom na kami. Oras na ba para sa hapunan? Sa wakas ay bumalik ang 3 maliliit na batang babae para sumama sa kanila sa dining hall. Siyempre naman, inihatid sila ni Charlotte sa kanilang mga upuan at ipinakilala ang mga pagkaing inihanda niya sa iba. Marami na akong ginawang paborito ng lahat, kasama na ang hot cross bunnies. Magaling, hindi mapigilan ng maliliit na batang babae ang paglunok dahil sa nakakatakam na mga pagkain sa harap nila. Masigla ang lahat sa kainan. Ikinabot ng mga katulong ang mga bib sa leeg ng maliliit na batang babae at inihain ang kanilang mga pagkain. Robbie, oras na para itabi ang laptop mo. Inihain ni Charlotte sa kanyang panganay na anak ang isang mainit na ulam at ipinaalala sa kanya na oras na para sa hapunan. Kinailangan munang itabi ni Robbie ang computer na ito at maghugas muli ng kamay bago sumama sa iba pang miyembro ng pamilya. Sa buong kainan, nagkukwentuhan sila. Ibinabahagi ng maliliit na bata kay Charlotte ang mga pinagdaanan nila sa play school. Hindi nila matiis na manatili sa bahay nang walang kasama ang kanilang mga pinsan. Kaya naman, ipinasok sila ni Charlotte sa isang play school na nauugnay sa elementarya ng kanyang mga anak. Madalas, iniisip nila na ang mga kaedad nila ay parang mga bata dahil sila ay masyadong may edad na. Gayunpaman, hindi sila pinapayagang pumasok sa kindergarten dahil sila ay masyadong bata pa. Dinala ni Gamma si Little Fifi sa silid-aralan at nakuha ang atensyon ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa pagkainteresado sa presensya nito, hindi nila napigilan ang pagnanasang hawakan ito. Dahil dito, lumipad palayo si Little Fifi dahil nagulat ito sa mga mausisang bata. Tumanggi itong bumalik kay Gamma hanggang sa dumating sina Jamie at Ellie. Siguro ay may kasama ka rin, Little Fifi. Umungol ang takot na si Little Fifi nang simula ni Charlotte na paandarin ang kanyang mga daliri dito. Kaya, napagpasyahan naming isama si Fifi sa silid-aralan sa halip na si Little Fifi. Anunsyo ni Gamma nang malunok niya ang kanyang pagkain. Muntik nang matapan ni Charlotte ang pagkain sa kanyang bibig nang marinig niya ang kanyang pamangkin. Hindi ko ito papayagan dahil sigurado akong magugulat ito sa mga kaklase mo. Hindi, Tia Charlotte, hindi mangyayari iyon. May kikinig si Fifi sa atin, pagmamakaawa ni Alpha sa mahinang tono. Tama siya, Tia Charlotte. Ang gwapo ni Fifi kumpara sa mabangis na alagang agila ni Mommy, sabi ni Beta sa halos hindi marinig na boses dahil sa kanyang subo ng pagkain. Mayroon ding alagang sawa at leopard si Mommy, maikli at walang emosyong sabi ni Gamma habang ngumunguya sa kanyang pagkain. Hindi maiwasan ng nalilitong si Charlotte na mag-isip kung ang kanyang magiging hipag ay isa lamang ordinaryong babae sa lansangan. Walang pakialam si Jamie at inisip na biro lamang iyon ng kanyang mga pinsan. Sigurado akong nagbibiro lang sila. Minsan nilang nabanggit na ang kanilang ina ay isang supermom. May misteryosang auntie talaga kami, sabi ni Ellie, na baka inisip lang nila na karakter sa paborito nilang palabas. Sang-ayon si Robbie, baka nga. Ang bata ay nagsisimula lang mag-alaala sa halos 3 taong gulang.
Baka napaghalo ang identity ng ina sa iba. May katuturan sa analysis ng kanyang mga anak, paulit-ulit ni Charlotte, hindi pwede ninyong dalhin si Fifi sa school. Medyo naiinis ang mga pinsan ngunit nakinig. Sige, Auntie Charlotte. Tatandaan namin. Magandang mga bata ang mga pamangkin ko. Mag-iisip ako ng paraan para mahanap ang inyong ina. Iwan lang sa akin. Salamat, Auntie Charlotte. Dinala niya sila sa garden pagkatapos kumain. Matapos basahin ang bedtime story, tumawag kay Sean. Hindi lang mga bata ang dahilan kung bakit nagtagal si Charlotte sa Northridge. Nag-aalala rin siya sa kalagayan ni Zachary. Sinabi ni Ben na maaaring lumala ang kondisyon niya sa isang buwan. Hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Francesco. Nagmadali si Charlotte na ayusin ang sitwasyon. Inisip niyang subukan si Gordon dahil hindi niya maabot si Sean. Matagal bago sumagot si Gordon. Hello, Miss Lindbergh. Tinawagan ko si Sean pero hindi ko maabot. Nasa gitna ba siya ng abala? Baka ganoon nga. Sabi ni Sean, hindi ito ang tamang oras para hanapin si Francesco, sagot ni Gordon. Bakit? Ang buhay ng isang tao ang nakataya. Alam ko, hindi makakatulong si Sean. Maaaring gusto ni Gordon balikan ang pabor kay Zachary, pero hindi siya makakatulong kay Zachary. Nagulat si Charlotte, tanong ni Gordon, hindi ba ito si Mr. Knocht? Wala nang punto itago, oo, siya. Nasa panganib siya dahil sa akin. Hindi ko pwedeng panuurin ang ama ng mga anak ko na mamatay. Alam ko ang alalahanin mo, pero, hinto ni Gordon, ilalapit ko kay Sean at titingnan kung may alternatibong paraan. Hanapin mo rin ang ibang doktor. Salamat. Pwede mo bang ipaalam kay Sean kapag libre na? Ipapasa ko ang mensahe. Agad na nakaramdam ng kaba si Charlotte matapos tumigil ang tawag. Baka ayaw tumulong ni Sean dahil alam niyang si Zachary ang nangangailangan ng medikal na atensyon. Siguradong pinapangalagaan ni Sean si Danrick. Alam niya rin ang kalagayan ni Zachary. Ngunit baka hindi niya gagawin dahil nasa masalimuot na sitwasyon rin siya. Kung makakakita ako sa kanya, pwede kong hilingin ang pabor pero hindi ko alam kung nasaan siya. Sigh, iniisip ni Charlotte, tapos na. Biglang kumatok ang panganay na anak, Mommy. Robbie, pumasok ka, sagot ni Charlotte at sinalubong ang anak. Lumapit siya na may laptop, Mommy, nahanap ko na ang misteryosang auntie. Nasa Zarain siya, talaga, aling lungsod siya, hindi sigurado, pero may record ng pagpasok niya sa border ng bansa. Sa tingin ko, kasama niya si Uncle Dan. Ibig mong sabihin, kapag nahanap ko siya, makikita rin ko si Danrick. Oo, baka ganoon, sagot ni Robbie. Mas madali siyang hanapin kaysa kay Uncle Dan. Sige, susubukan natin si misteryosang auntie at ibalik ang mga anak sa kanilang ina kahit wala si Danrick. Gagawin ko ang lahat pero aabutin ng oras, sabi ni Robbie habang nakatitig sa laptop. Okay lang, subukan mo lang, halik ni Charlotte sa pisngi ng anak. Namula ang anak at nagtanong, Mommy, ano ginagawa mo? Hindi na ako bata. Sino itong namumulang batang lalaki sa harap ko? Lagi kang anak ko kahit gaano ka nakatanda, biro ni Charlotte. Tapos na ngayon, oras na para matapos. Tumakbo si Robbie palabas kasama ang laptop matapos ang usapan. Tumawa si Charlotte, hindi gaanong malala ang sitwasyon dahil may lead na si Robbie. May tiwala siyang makikita si Francesco at matutulungan niya si Zachary. Natulog siya ng mahimbing dahil sa magandang balita. Samantala, si Zachary sa Southridge, hindi makatulog. Pinagmumura si Ben ng ilang beses dahil sa maliit na bagay para mailabas ang frustration. Naramdaman ni Ben ang hirap, at iniisip na magiging abala ang gabi dahil walang senyales si Zachary na makakatulog na. Lalong naiinis si Zachary dahil hindi siya makagalaw dahil sa sakit. Nang balak niyang pilitin si Ben, ulong ito, pupunta ba ako kay Miss Lindbergh? Pareho ang iniisip ni Zachary, pero nagkunwari at sabi, alam mo, ito ang iyong suhestyon, hindi akin. Madali lang makipag-usap sa iba pagkatapos ng maraming tulog sa araw. Sumunod si Ben, oo, sinusubukan kong ipaalala sa kanya na bantayan ka habang pupunta ako sa ospital para bisitahin si Lupin. Tumingin si Zachary sa assistant, ano? Papabayaan mo ang amo mo dahil may relasyon ka na. Ha? No, hindi.
Ang ibig mo bang sabihin, hindi ko pwedeng kunin si Miss Lindbergh? Kapag laban sa ideya ni Zachary, utos niya, kunin mo siya agad maliban kung gusto mo pang abalahin ako. Wala akong paraan, tumigil si Ben at sinabi, pupunta ako agad. Gusto kong tawagan mo siya sa harap ko, sabi ni Zachary. Baka natutulog na siya, bulong ni Ben habang tinatawagan si Charlotte. Nakatuon ang mata ni Zachary sa telepono, ngunit hindi sinagot ang tawag. Lumubog ang puso ni Zachary nang itinigil ni Ben ang tawag. Sabi ni Ben, baka natulog na si Miss Lindbergh. Susubukan ko pa ba? Hindi na kailangan. Nakakalungkot ang hitsura ni Zachary. Akala niya hindi siya pinapansin ni Charlotte. Kung hindi, hindi siya matutulog sa ganitong kondisyon. Baka babalik siya sa umaga. Tatawag ako kung hindi. Wala nang problema, sabi ni Zachary ng masungit. Sige, iniisip ni Ben na oras na para matulog, ngunit itinabi niya ang telepono. Sigaw ni Zachary, bakit mo binanggit ang ganoong ideya bago matulog? Sabihin mo sa kanya bukas, ideya mo ang kumuha sa kanya. Tumango si Ben at napangiti dahil sa mood swings ni Zachary. Sinubukan ni Charlotte tawagan si Ben nang makita niya ang missed call matapos siyang magising sa umaga. Hello, Ben. Bakit mo ako tinawagan? Ayos ba ang lahat? Kumusta si Zachary? Maayos si Mr. Noct. Naisip kong pumunta sa ospital para samahan si Lupin. Kaya kailangan ko ng ibang magbantay sa kanya. Wala na akong maisip kundi ikaw. Maingat si Ben sa sagot dahil naka-speaker mode siya. Huminga ng maluwag si Charlotte. Halos mabigla ako ilang segundo lang. Akala ko may nangyari sa kanya. Siya ay, paalisan sana ni Ben ang katotohanan ngunit napansin niya ang titig ni Zachary. Binago niya ang sinabi, maayos siya kagabi, pero hindi siya mukhang maganda ngayon. Nagulat si Charlotte, ano ang nangyari? Tinawag mo ba ang doktor? Pupunta ako roon. Sige, pag-uusapan natin pagdating mo. Huminga ng maluwag si Ben nang makita ang satisfied ng ngiti ni Zachary. Tanong niya, darating na si Miss Lindbergh kaya? Tinapos ni Zachary ang sinabi para kay Ben, pumunta ka sa ospital para samahan si Lupin pagdating niya. Hindi ka talaga pwedeng iwan ang girlfriend mo sa ganitong oras. Natutuwa si Ben, salamat, Mr. Noct, paalala ni Zachary, tandaan mo. Ikaw ang nag-anyaya sa kanya para alamin ang kalagayan ko. Sige, alam ko na ang gagawin. Halika at tulungan mo akong bumangon. Oras na para maligo matapos matagal sa kama. Oo, Mr. Noct. Hindi nakasama si Charlotte sa agahan kasama ang mga anak at pamangkin dahil nagmamadali siya papunta ng Southridge. Pagkababa ng sasakyan, dali-dali siyang umakyat sa kwarto ng lalaki. Zach. Pagpasok niya, nakita si Zachary na tinatangkilik ang dumplings na ginawa ni Hannah. Nang mapansin ni Zachary ang presensya ni Charlotte, nagkunwari siyang mahina, tanggalin mo ito. Wala akong gana. Agad kinuha ni Ben ang dumplings at nakipagkunwari, Mr. Noct, hindi ito pwede. Hindi ka pa kumakain ng ilang araw. May gusto ka bang ibang pagkain? Ano ang nangyari? Masakit ba sa kanya ang sugat? May iba bang problema? Tinawag mo ba ang doktor, Ben? Tanong ni Charlotte. Hindi siya makatulog dahil sa sakit, pero pinigilan niya akong tawagan ang doktor, paliwanag ni Ben habang humihilig. Hindi ka pwedeng makinig sa kanya. Tawagin mo si Dr. Wright agad, utos ni Charlotte. Sumulyap kay Zachary, na nagpapatuloy si Ben, sinabi ni Dr. Wright na wala siyang magagawa. Wala tayong magawa kundi maghintay sa milagro. Paano naman ang painkiller? Tanong ni Charlotte dahil sa itsura ni Zachary. Hindi ito epektibo sa seryosong sugat. Ubu. Nilinaw ni Zachary ang lalamunan, utos kay Ben na itigil ang pagpapalabis para hindi mapansin ni Charlotte. Sa puntong iyon, hindi pa alam ni Zachary na alam na ni Charlotte ang tunay na kondisyon niya. Dahil sa guilt, bulong ni Charlotte, kasalanan ko ito. Nasaktan ka dahil sa akin. Gagawa ako ng oatmeal. Hindi ka pwedeng kumain ng ganitong matataba. Papalabas na siya sa kwarto, humarang si Ben, papagawin ko si Mrs. Ralston ng pagkain para kay Mr. Noct. Manatili ka na lang dito at samahan siya. Magaling, salamat. Umupo si Charlotte sa tabi ng kama at tinanong, may lagnat ka pa ba? Buhay pa ako at maayos.
Ginawa niyang parang maliit lang ang problema habang nagpapanggap na mahina upang lalo pang mabahala si Charlotte. Hanggat magpapatuloy siyang magkunwari, mananatili siya roon upang bantayan siya. Lubos ang lungkot ni Charlotte, at niyakap niya si Zachary. Sa buong panahong iyon, ginampanan niya ang papel ng walang puso upang hindi niya malaman na natuklasan na niya ang tunay na kondisyon ni Zachary. Mula nang ibahagi ng doktor ang masamang balita, binibilang niya ang mga araw. 26 na araw na lang. Kailangan kong maabot si Francesco sa panahong ito. Kung hindi, muling malalagay sa panganib ang buhay niya. Napag-isip-isip ni Zachary na sobra na ang kanyang ginawa dahil sa reaksyon ni Charlotte. Kaya inamin niya, maayos lang ako. Biro lang ito sayo. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan, nanahimik si Charlotte habang niyayakap siya. Hindi ito makatuwiran. Alam niya na may mali sa akin. Bakit siya umiiyak? Hindi ka sana nasugatan ng ganito kalala kung hindi dahil sa flower vase. Nag-guilt si Charlotte. Siya ang dahilan ng sugat ni Zachary. Kung hindi magiging malala ang kondisyon niya, at baka hindi rin malagay sa panganib ang buhay niya. Ginamit ni Zachary ang sinabi ni Charlotte at pinilit siya, kailangan mo akong alagaan dahil nasaktan ako dahil sayo. Nakangisi, pinisil niya ang pisngi ni Zachary, bakit inuulit mo ang mga biro mo sa ospital? Ano pa ang gusto mo sa akin kung narito na ako? Hindi ang kasalukuyan ang tinutukoy ko. Gusto kong manatili ka sa tabi ko hanggang sa kamatayan. Nainis, binanatan niya si Zachary, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pwede bang tigilan mo ang pagpapanggap na parang mamamatay ka agad? Kung mamamatay ka, magpapakasal ako sa iba at ipapakita sa ating mga anak na dayuhan ang ama nila. Paano mo nagawa? Galit na galit si Zachary. Subukan mo lang. Bukod dito, gastusin ko ang lahat ng kayamanan na ibinibigay mo sa ating mga anak. Walang makakapigil sa akin, gagastos ako ng todo. Si Charlotte ay natawa at nagpatuloy sa pananakot. Napansin ni Zachary na biro lang ang layunin ni Charlotte, kaya niyakap siya ng mahigpit. Alam niya na sinisiguro lang ni Charlotte na mabuhay siya. Alam din niya ang katotohanan, nag-aalala lang na may masama mangyari sa kanya. Hindi na kailangan pang harapin ang problema, basta narito siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1425. Knock knock knock. Pumasok si Hana at naabutan ng dalawa sa gitna ng emosyonal na sandali. Babalik na lang po ako mamaya. Pinigilan siya ni Charlotte at sinabi, ayos lang, Miss Ralston. Iabot mo na lang sa akin ang oatmeal. Sige po, Miss Lindbergh. Agad na lumabas si Hana matapos silipin ang dalawa at inilapag ang oatmeal sa tabi ng kama. Umupo si Charlotte sa gilid ng kama at hinikayat siya. Kailangan mo nang ubusin ito. Tutol man si Zachary sa pagkain ng oatmeal, hindi niya kayang tanggihan si Charlotte dahil ramdam niya ang tunay nitong pag-aalala. Bukod sa pag-uwi tuwing gabi upang makasabay sa pagkain ng kanyang mga anak, ginugol ni Charlotte ang halos lahat ng oras niya sa pag-aalaga kay Zachary. Matapos patulugin ng mga bata at basahan ng kwento, babalik siya upang samahan si Zachary. Paminsan-minsan, dumadalaw din siya sa ospital upang kamustahin sina Olivia at Lupin. Maayos ang paggaling ni Lupin. Nakumpirma na rin ang relasyon nila ni Ben kaya madalas siyang dalawin ni Ben upang alagaan siya. Naiinggit si Morgan sa kanyang kasamahan. Bagamat hindi kasing romantiko ni Marino si Ben, isa naman itong maaasahang lalaki. Nagkahulugan sila ng loob matapos malagpasan ang mga sitwasyong muntik na ikamete nilang magkasama. Dahil dito, alam nilang hindi nila dapat isawalang bahala ang isa't isa. Ikinatuwa ni Charlotte na ang mga taong malapit sa kanya ay natagpuan na rin ang kanilang minamahal. Malaki rin ang ikinabuti ng kalagayan ni Olivia matapos ang operasyon na isinagawa ni Helen. Bagamat matagal pa ang kanyang ganap na paggaling, sinabi ni Peter na ito na ang pinakamainam na resulta sa lahat ng posibleng mangyari. Dumalaw siya kina Charlotte at Zachary upang magpasalamat. Sa sandaling iyon, tila maayos ang takbo ng lahat maliban sa katotohanang hindi pa rin natutunto ng kinaroroonan nina Danrick at Francesco. Bukod dito, tila naglaho rin sina Sean at Gordon.
Mas lalong lumala ang sitwasyon dahil nahihirapan si Robbie na matuntan ang kanilang mga target. Ayaw ni Charlotte na bigyan ng pressure ang kanyang anak kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Gordon. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi niya dapat gawin iyon dahil maaari nitong ilagay sa panganib sina Danrick at ang kanyang mga kasama. Magulo ang kanyang isipan ngunit kinailangan niyang magpakatatag lalo na sa harap ni Zachary at ng mga bata. Kung hindi, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Nang maunawaan ni Ben ang kalagayan, alam niyang hindi na siya dapat umasa ng labis. Kaya nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga kilalang espesyalista mula sa iba't ibang panig ng mundo bilang alternatibo. Pagkalipas ng 5 araw, nagawa na ni Zachary na makalakad ng walang tulong ng iba. Malaki ang ikinabuti ng kanyang kalagayan. Gayunpaman, mahigpit na binabantayan ni Charlotte ang kanyang pagkain. Araw-araw, inihahanda niya ito ng iba't ibang uri ng oatmeal na may sari-saring sangkap. Sa simula, inakala niyang ayos lang iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, napagtanto niyang mali siya. Paminsan-minsan, nakakatikim siya ng mga pagkain na ipinagbabawal ni Charlotte. Kapag ipinaalam ng kasambahay kay Charlotte, agad itong susugod at pipigilan siya bago niya matapos ang pagkain. Ibinibigay ni Zachary ang pagkain kay Ben at sinermona ng kawawang lalaki. Tigilan mo na ang pag-akit sa akin sa mga iyan. Hindi mo ba alam na bawal sa akin ang mga ito? Sige po, tatandaan ko po at lalayo na lang ako sa tuwing kakain ako sa hinaharap. Napilitan si Ben na sumabay kahit hindi naman niya kasalanan. Tinitigan ni Charlotte ang lalaking mahal niya at sinabi, "Maaari mong kainin ang mga paborito mo kapag tuluyan ka ng gumaling. Sa ngayon, magtiis ka muna." "Sige, tatandaan ko iyan." Matapos tumango si Zachary, hinikayat siya ni Charlotte. "Ngayon, bumaba ka na at ubusin ang oatmeal mo para sa araw na ito." Tumayo sa tiptoe si Charlotte at hinalikan siya sa baba bago lumabas ng silid. Napabuntong hininga si Zachary at muling sinulyapan ang paborito niyang merienda na binili ni Ben. Mukhang totoo nga na ang kalusugan ay kayamanan. Hindi ko man lang ma-enjoy ang paborito kong pagkain. Kailangan kong bumalik sa dati kong lakas sa lalong madaling panahon. Napaka-ignorante ko nang baliwalain ko ang payo ni Dad na alagaan ang sarili ko. Akala ko hindi magiging problema ang kalusugan, ngunit lubos akong nagkamali. 3 araw ang nakalipas, hindi na si Zachary ang isang helpless na pasyente. Kaya niyang gugulin ng ilang oras araw-araw para ayusin ang mga bagay na kailangan niyang asikasuhin. Sinabi ni Helen kay Reyna na ayos lang kay Zachary ang kumain ng anumang gusto niya, ngunit hindi siya pwedeng mapagod o masaktan muli. Nagalak sa magandang balita, iniutos ni Zachary kay Hannah na ihanda ang mga pagkain na gusto niya mula pa noong araw na nagising siya. Hindi nagdalawang isip, iniutos ni Hannah sa mga kasambahay na ihanda ang mga sangkap para sa isang handaan upang ipagdiwang ang kagalakan. Si Zachary, na masaya, iniutos kay Marino na kunin ang kanyang mga anak at pamangkin para saluhan sila sa hapunan. Nangako siyang dadalhin sila sa isang lakad pagkatapos kumain. Nang malaman ni Zachary na nakalabas na si Lupin sa ospital, iniutos niya kay Marino na imbitahan sina Ben at Lupin upang saluhan sila sa gabi. Iniutos niya sa kasambahay na palamutian ang buong lugar para sa mga bisita mula Northridge at Southridge at nag-isip ng isang bangkot para ipagdiwang ang kagalakan. Masaya ang lahat ng kaugnay sa pamilya dahil matagal na silang hindi nagtipon para sa isang handaan. Pagkatapos matukoy ang bawat gawain, nagsimula silang maghanda. Hindi pinigilan ni Charlotte si Zachary dahil matagal na niyang hindi nakita ang lalaki na nakangiti. Masaya rin ang lahat ng kasama nila, kaya hindi makatuwiran na sirain ang kasiyahan. Yamakap si Zachary sa kanya nang makita niya sa bakuran at tinanong, "Masaya ka ba?" Siyempre, sumagot siya. Sa totoo lang, hindi siya masaya dahil may 18 araw na lang si Zachary at hindi pa rin natatagpuan si Francesco. Bagaman tila nasa pinakamainam niyang kalagayan si Zachary, malaki ang nabawas sa timbang niya sa nakaraang mga araw. Mas payat pa siya kaysa bago ang aksidente. Nasaktan siya sa puso, ngunit hindi pinapansin ni Zachary at nagpakita ng magiliw at magalang na ugali kapag nasa paligid ng iba. Tama lang, tumigil na siya sa pagmumura kay Ben at Marino sa bawat maliit na bagay. Iniisip ni Charlotte na baka may kinalaman ang biglang pagbabago ng ugali niya sa kanyang kalagayan.
Bigla niyang tinanong, naihanda mo na ba ang paboritong chicken nuggets ng mga bata? Hindi mo sila bibiguin, di ba? Hiniling niya kay Charlotte, hiniling ko kay Mrs. Ralston na kunin ang mga sangkap. Pagbalik ni Ben, sasama ako sa kusina. Magaling, masaya si Zachary. Halos parang handaan ito para sa panahon ng kapistahan. Daddy, Mommy, Uncle Zachary, Auntie Charlotte. Pagbalik ni na Marino at Morgan kasama ang mga bata, mas naging masigla ang malaking mansyon. Handa nang tumakbo sina Jamie at Ellie patungo sa ama nila, ngunit pinaalalahanan sila ni Robbie, huwag kalimutan na hindi pa rin ganap na maayos ang daddy. Tumigil sila sa oras at nanatili sa kanilang pwesto. Samantala, ang tatlong maliit na babae ay lumapit kay Charlotte at ibinahagi ang kanilang mga karanasan sa playschool. Naroon din si Fifi, na lumapag sa puno malapit upang makisama sa pamilya ng may-ari. Robbie, Jamie, Ellie, lumapit kayo rito. Tinawag ni Zachary ang kanyang mga anak, ngunit natakot silang masaktan siya. Daddy, kumusta ka? Masakit pa ba? Hinaplos ni Ellie ang pisngi ng ama ng mahina. Ayos lang ako, hindi na talaga masakit. Tingnan ninyo, malakas pa rin ako. Ipinakita ni Zachary ang kanyang braso sa mga anak upang tiyakin sa kanila na wala itong dapat ipag-alala. Hooray! Gumaling na si Daddy. Tumalon-talon si Ellie sa tuwa. Malapit na kitang sunduin ulit sa piano class mo. Matapos pangakuan ng anak, binuhat niya si Jamie. Jamie, pwede rin tayong maglaro ng soccer. Robbie, kung may kailangan ka, pwede mong sabihin sa akin. Sige, tama na iyan. Bakit hindi ninyo ipasyal ang mga pinsan ninyo sa mansyon dahil ngayon lang sila nandito? Singit ni Charlotte dahil natatakot siyang masaktan si Zachary kung magpapatuloy pa ito sa pagyuko. Opo, Mommy. Inakay nina Jamie at Ellie ang kanilang mga pinsan at ipinasyal sa bakuran. Nanatiling nakatayo si Robbie dahil may nais sana siyang sabihin sa ama. Ngunit matapos mag-isip, nagbago ang isip niya at piniling kimkimin ang kanyang pag-aalala. Daddy, sasama na rin ako sa kanila. Bahagyang pinalo ni Zachary ang puwitan ng anak at sinabi, sige na, tumakbo ka na. Tumakbo si Robbie na may ngiti, ngunit masakit ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi pa talaga magaling ang ama. Kung hindi ililihis ng kanilang ina ang usapan. Bakit mo sila pinaalis? Bahagyang napatigil si Zachary at nahilo ng subukang tumayo matapos ang ilang minutong pagyuko. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Charlotte. Upang hindi sila mag-isip ng kung ano-ano, pabirong sinabi niya. Kita mo, siguradong epekto lang iyan ng mga sugat mo. Kahit sinabi niya iyon, alam nilang pareho na hindi iyon simpleng epekto ng pinsala. Gayunpaman, nagkasundo silang huwag banggitin ang tunay na dahilan. Lumapit si Zachary at marahang bamulong. Maaari bang tigilan mo ang kakapuna sa maliliit na bagay? Magaling na ako. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo ako. Narito na sina Ben at Lupin. Mabilis na tumakbo si Charlotte palapit sa dalawa bago pa matapos ang kanyang pahaging. Bahagyang nainis si Zachary dahil halos mahikayat na niya si Charlotte na magpalipas ng gabi kasama siya. Gayunpaman, masaya siya dahil masaya si Charlotte kasama ang kanyang mga kaibigan mula Northridge. Makalipas ang ilang oras ng paghahanda, nagsimula na ang handaan. Hiniling ni Zachary sa lahat ng miyembro ng sambahayan, kabilang ang mga kasambahay at bodyguard, na makisalo sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon bilang pasasalamat sa kanilang pagsusumikap. Sa loob ng 28 taon, hindi kailanman naging palakaibigan si Zachary. Ang mga walang alam sa tunay na nangyayari ay labis na naantig at inisip na sa wakas ay kinilala rin sila. Samantala, ang mga may alam sa kanyang kalagayan ay nalungkot. Alam nilang nais lamang niyang suklian ang kabutihan ng lahat dahil maaaring hindi na siya umabot ng 2 linggo. Mukha man itong isang masayang handaan, maaaring ito na ang huling salo-salo ni Zachary. Iilan lamang ang may alam sa tunay niyang kalagayan dahil pinili niyang itago ito upang hindi na mag-alala ang iba. Ganoon din si Charlotte. Pinilit niyang ngumiti at makisama kahit punong-puno ng pangamba ang kanyang isipan. Gayon din sina Ben at ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Zachary. Nagkunwari silang walang alam at nakiisa sa kasiyahan. Salamat, Mr. Noct. Nagulat ang karamihan at tumayo upang magpasalamat. Umupo lang kayo at magsaya ngayong gabi.
Sinyas ni Zachary na manatili silang nakaupo dahil ito ay simpleng salo-salo lamang. Hooray! Oras na ng hapunan. Masiglang sigaw ng mga bata ang nagbukas ng handaan. Sinimulan ng lahat na tikman ang mga pagkain kasabay ng pagtugtog ng musika. Isinilbi ni Charlotte kay Zachary ang isang piraso ng steak at sinabi na siya ang nagluto nito. Talaga ba? Kailan ka pa natutong magluto ng steak? Kumagat siya at nagsabi na masarap naman ito. Napangiti si Charlotte at sinabi na mabuti na lamang at iyon lang ang nagawang maayos sa maraming pirasong niluto niya. Sinabi ni Zachary na hindi niya kailangang pagurin ang sarili dahil may ibang naghahanda ng pagkain. Ano, sinasabi mo bang lumayo na ako sa kusina dahil pangit akong magluto? Pabirong sagot ni Charlotte. Magluto ka kung kailan mo gusto. Uubusin ko lahat ng ihahanda mo. Hindi na siya ang dating mayabang at malamig na lalaki. Wala na siyang balak gugulin ang natitirang oras sa pakikipagtalo sa mga mahal niya sa buhay. Ayos na basta't kasama ko siya. Kahit gaano pa ito hindi kasarap, uubusin ko pa rin ang niluto niya. Sa usapan, tinanong ni Charlotte kung tutol ba siya sa ideya na magkatuluyan ang dalawa. Tumingin siya kina Lupin at Ben pati kina Morgan at Marino. Pumikit si Zachary at pabirong sinabi kung may karapatan pa ba siyang tumutol gayong siya ang namumuno sa pamilya. Tama ka, pero tutol ka ba talaga? Natatawang tanong ni Charlotte. Sa kalagitnaan ng usapan, may pahaging na sinabi si Zachary na kailangan niyang ipakita ang kanyang sinseridad kung nais niya ang kanyang pagsang-ayon. Walang kamalay-malay si Charlotte sa kanyang iniisip at tinanong kung ano ang gusto niya. Ano sa tingin mo? Lumapit si Zachary at marahang hinaplos ang kanyang mga braso. Nang matauhan si Charlotte, nauutol niyang sinabi na hindi maaari dahil hindi pa siya lubusang magaling. Tingnan mo kung talagang hindi pa ako magaling. Inilapat niya ang mga kamay ni Charlotte sa kanyang dibdib upang maramdaman ang tibok ng kanyang puso. Tumigil ka, hindi mo ba alam na nasa handaan tayo at maraming tao? Namula si Charlotte sa pagsita. Tuturuan kitang magpigil kapag nasa silid na tayo. Kinurot ni Zachary ang kanyang pisngi bago bumalik sa pagkain. Masayang gabi yun para sa lahat. Habang nagpapatuloy ang inuman ng mga matatanda, naglaro naman ang mga bata sa bakuran. Hindi napigilan nina Marino at Morgan ang kanilang lambingan habang nagbabantay sa mga bata. Samantala, halos buong gabi ay nasa tabi ni Lupin si Ben at paminsan-minsang lumilingon kay Zachary. Inisip ni Zachary na mahirap para kay Ben na alagaan silang dalawa kaya sinabi niyang alagaan na lang ang mga bisita. Lubos ang pasasalamat ni Ben at naisip niyang mabuti rin palang amo si Zachary. Kinamusta ni Charlotte si Lupin. Ayos lang ako, Miss Lindbergh. Ikaw ang mukhang pamayat. Talaga ba? Sinuri ni Charlotte ang kanyang mukha. Sumingit si Zachary at sinabi na dahil iyon sa labis na pagod ni Charlotte sa pag-aalaga sa kanya at sa kakulangan nito sa pagkain. Binalaan siya ni Charlotte na huwag masyadong kumain ng mamantika at bawal uminom. Kita ninyo, nagsisimula na naman siyang mang-aral. Paano ninyo siya tinitiis? Tanong ni Zachary kay Lupin. Ipinaliwanag ni Lupin na ginagawa lamang iyon ni Charlotte dahil nagmamalasakit siya. Nadagdag pa si Ben at sinabing mabuti ring amo si Mr. Nock kaya sinamaan siya ng tingin ni Lupin. Napalingon si Ben at umiwas sa gulo. Napatawa si Charlotte sa kanilang dalawa at sumabay si Zachary na nagsabing pamilya naman silang lahat. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Charlotte na may ngiti. Sa halip na sumagot, mahigpit siyang niyakap ni Zachary at hinalikan sa harap ng lahat. Pagkatapos ng handaan, umakyat ang grupo sa bundok para magpaputok ng mga paputok. May naunang inayo si Ben upang maghanda ng maraming paputok sa tuktok ng bundok. Nang magsimulang pumutok ang mga paputok, namulaklak ang makukulay na liwanag sa kalangitan at naliwanagan ang Rocon Hill. Namangha ang mga bata sa ganda nito. Tumatalon sila sa tuwa habang pumapalakpak at masayang nagsisigawan. Nagtago si Little Fifi sa loob ng hoodie ni Ellie na nanginginig sa takot. Paminsan-minsan, inilalabas ng mausisa na loro ang ulo nito upang silipin ang langit sa gabi. Samantala, si Fifi na agila ay tahimik na nakadapo sa isang sanga ng puno, na tila walang anumang kayang gamulat dito. Gayunpaman, mahigpit ang kapit ng mga kuko nito sa sanga at bahagyang nanginginig. Karaniwang takot sa apoy ang mga hayop.
Sa kabaligtaran, ang mga tao, bata man o matanda, ay laging nasisiyahan sa mga paputok. Ang dalawang magkasintahan na sina Marino at Morgan pati sina Ben at Lupin ay nag-enjoy sa kanilang romantikong sandali. Ayon sa alamat, kapag humiling ka habang may paputok, matutupad ang iyong hiling. Mag-wish tayo, masayang sigaw ni Morgan habang itinuturo ang langit na parang isang bata. Talaga ba? Sumunod ang lahat. Pinaglapit ni Charlotte ang kanyang mga kamay, ipinikit ang mga mata, at humiling. Yakap siya ni Zachary habang tahimik na pinagmamasdan ang makukulay na langit. Bagamat nakangiti siya, unti-unting nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Mula pa 8 taong gulang siya, sumailalim na si Zachary sa mahigpit na pagsasanay upang mamana ang negosyo ng pamilya. 20 taon na ang lumipas mula noon. Maaga siyang sumikat at naging aktibo sa mundo ng negosyo. Namuhay siya ayon sa sariling panuntunan at walang kinatatakutan. Wala rin siyang laban na natalo. Ngunit biglang pumasok ang takot sa kanyang puso. Natatakot siya na baka panaginip lamang ang lahat ng tagumpay niya. Mas lalo siyang nababagabag sa isip na baka hindi siya mabuhay ng matagal at maiwan ang minamahal niyang pamilya at ang babaeng mahal niya. Bagamat hindi siya naniniwala sa kapalaran, humiling pa rin siya na sana ay mabuhay pa siya. Ayokong mamatay. Marami pa akong gustong gawin. Higit sa lahat, ayokong iwan si Charlotte at ang mga mahal ko. Tapos na ako. Binuksan ni Charlotte ang kanyang mga mata at hinalikan si Zachary. Ano ang hiling mo? Malumanay niya itong tiningnan. Lalong naging kaakit-akit si Charlotte sa liwanag ng mga paputok. Gusto kong magkasama tayo magpakailanman. Nakangiting sabi ni Charlotte habang puno ng lambing ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita at mas mahigpit na niyakap siya. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang totoo, na maaaring hindi ko makasama siya sa mahabang paglalakbay ng buhay. Baka siya na ang kailangang magdala ng responsibilidad ng pamilyang ito. Ang lahat ng pagkukulang ko sa kanya, sa susunod na buhay ko na lang mababayaran. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sirain ang masayang sandali. Isa rin itong makasariling pagnanais na panghawakan ang sandaling ito hanggat maaari. Zachary. Naging emosyonal si Charlotte habang yakap siya. Pinilit niyang ngumiti ng maliwanag. Papakasalan mo ba ako? Siyempre, malinaw niyang narinig ang bawat salita sa gitna ng malalakas na paputok. Hindi siya nag-alinlangan. Sinamantala niya ang sandali upang ipahayag ang matagal ng kinikimkim sa kanyang puso. Sa seryosong tono, sinabi niya, magpapakasal tayo. Maghahanda ako ng perpektong kasal. Sige. Namasa ang mga mata ni Charlotte. Anuman ang mangyari sa hinaharap, gusto ko lang pahalagahan ang bawat sandaling magkasama tayo. Kahit isang araw lang o isang buwan, mahalaga ang bawat segundo basta magkasama tayo. Napuno ng tuwa ang kanilang mga puso. Agad na sumigaw si Zachary. Ben! Opo, Mr. Noct. Mabilis na lumapit si Ben. Bukas, hindi, maghanda ka na ngayon para sa kasal ko. Ikakasal na ako. Malakas na sabi ni Zachary upang marinig ng lahat. Natigilan sandali si Ben bago napabulalas. Totoo ba ito? Talaga bang magpapakasal na kayo? Anong pinagsasasabi mo? Sinulyapan siya ni Zachary. Bilasan mo at maghanda ka na. Naiintindihan ko. Aasikasuhin ko na ngayon. Tumango si Ben. Kabanata 1430. Napakagandang balita. Congratulations. Masayang-masaya ang lahat. Pumalakpak si Ellie habang naiiyak. Ang galing. Magpapakasal na sina Daddy at Mommy. Hehe, ako ang unang tao sa klase na makakadalo sa kasal ng sarili kong mga magulang. Sabik na sabi ni Jamie habang iniisip ang kasal. Gusto kong imbitahan ang lahat ng girlfriend ko sa handaan. Tahimik naman si Robbie. Malapad ang kanyang ngiti habang tinitingnan ng may pagmamahal ang kanyang mga magulang. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Samantala, nakaupo ang triplet sa isang malaking bato at pinapanood ang mga paputok. Nang marinig nila ang balita, nanlaki ang kanilang mga mata sa kuryosidad. Nagtanong sila, Miss Morgan, ano ang ibig sabihin ng magpakasal? Ibig sabihin, saglit na nag-isip si Morgan bago magpaliwanag. Ibig sabihin nito ay ang dalawang tao ay mananatiling magkasama magpakailanman at hindi maghihiwalay. Wow! Pwede bang magpakasal sina Beta at Gamma? Tanong ni Alpha habang nakahawak sa baba.
Hindi, mabilis na sagot ni Morgan. Ang kasal ay para sa dalawang matatandang nagmamahalan at gustong mangako ng habang buhay sa isa't isa. Ganun pala, usisang sabi ng tatlo. Nagpatuloy si Beta. Pwede bang magpakasal sina daddy at mommy namin? Siyempre pwede, basta pareho nilang gusto. Tumawa si Morgan. Parang hindi kami gusto ni daddy. Nalungkot si Alpha. Palagi silang nag-aaway ni mommy. Hindi sila tulad ni na Auntie Charlotte at Uncle Zachary na palaging nagkikis at yakap. Malungkot na sabi ni Beta. Ibig bang sabihin nito ay hindi sila magpapakasal? Ayaw naman ni mommy kay daddy. Dagdag ni Gamma, masyado siyang mabagsik at hindi ngumingiti. Si mommy ay cute, dapat siyang mapunta sa kasing cute niya. Tama ka, nagsimulang magbilang ang tatlong bata at mag-usap tungkol sa mas angkop na lalaki para sa kanilang ina. Napatawa si Morgan sa kanilang mga kilos. Nagpatuloy ang makukulay na paputok sa pagliwanag ng gabi, na nagdadala ng saya at ligaya sa kahangahangang gabi. Mahigpit na niyakap ni Zachary si Charlotte sa ilalim ng makukulay na paputok. Napagdesisyonan nilang iwanan ang nakaraan. Mula ngayon, ang mahalaga ay pahalagahan ng isa't isa at ang bawat sandaling magkasama sila. Matapos ang biglaang desisyon, naging puno ng lambing ang kanilang gabi. Ang mahinang ilaw at ang katahimikan ng silid ang naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Nagpatuloy ang kanilang pagiging malapit hanggang hating gabi. Habang magkayakap sila, hindi mapigilan ni Zachary ang pagpapakita ng lambing. Pagod ka na ba? Malumanay na tanong ni Charlotte habang hinahaplos ang kanyang mukha. Silly girl, paano naman ako mapapagod? Ngumiti si Zachary. Wala siyang katapusang pagmamahal para sa kanya. Sabi ng doktor, hindi ka dapat mapagod. Nag-aalala si Charlotte. Matulog ka na, sige. 2 beses pa lang naman. Sabi niya na parang nagbibiro ngunit puno ng lambing. Hindi pwede. Pinatigil siya ni Charlotte. Hindi ka paganap na magaling. Isang buong gabi na ito. Naputol ang kanyang sinabi nang yakapin siya ni Zachary at muling ipadama ang kanyang pagmamahal. Bahagyang umiwas si Charlotte ngunit hindi niya magawang itulak siya ng malakas. Isa na lang, mahinang sabi ni Zachary. Pagkatapos nito, titigil na ako. Pero ang katawan mo, mahina ang boses ni Charlotte. Maging mabait ka at makinig sa akin. Hindi ako mapapagod. Pabulong niyang sabi habang magkasama silang muling nahiga.